hindi po matatawaran ang puhunan, ang galing, talino, pawis at pagod ng lahat ng kinasangkapan para maitayo ang gusaling sambahang ito. Ang resulta ng lahat ng yan ay ang nakikita po ninyo na naglalakihan at magagandang kapilya ng Iglesia ni Cristo. Marahil ay nagtatanong ang iba kung paano nga ba nakapagpapatayo ng kapilya ang Iglesia ni Cristo nang halos ay sabay-sabay, sunod-sunod, walang tigil at napakabilis, sabi nga ng ibang nagmamasid. Sa kaalaman po ng lahat, ang Iglesia ni Cristo bilang isang malaking relihiyon ay may engineering and construction department na nangangasiwa po sa pagpapatayo ng mga kapilya. Ang Iglesia ni Cristo Engineering and Construction Department ay ang pangunahing katuwang ng pamamahala sa Iglesia sa mga itinatayong mga gusaling sambahan saan man panig ng bansa at maging sa ibayong dagat. Sa aking pagkakaalam ay mga bihasang profesional sa ganitong larangan ang mga kapatiran nila na nagsiservisyo sa departamentong ito. Kusang loob na naglilingkod ang mga arkitekto, engineers, draftsmen at iba pang eksperto sa gawaing ito na siyang gumagawa at nagbabalangkas ng mga plano para sa mga gusaling sambahan at iba pang mehoras na ipinatatayo ng iglesia. Tinitiyak ng pangasiwaan ng departamentong ito na maayos at matatag ang bawat kapilya na itinatayo nila para sa kanilang mga kapatiran. Para naman mabilis na ma-execute ang mga planong structural ng mga kapilya ng Iglesia ni Cristo na dinisenyo ng Engineering Department ay tinambalan nila ito ng tinatawag nila na Construction and Support Facilities. Ano po kaya ito at saan ito matatagpuan? Katuwang naman ng INC Engineering Department ang Construction Support Facilities na matatagpuan sa bayan ng Rodriguez, lalawigan ng Rizal at formal na binuksan noong September 20, 1998. Dito po ginagawa ang mga iba't ibang uri ng mga kagamitan, fabricated items na isinasangkap sa mga gusaling sambahan at maging sa mga iba pang mga mehoras ng iglesia. Ano ang epektibong pamamaraan ng paggawa sa construction support facilities na ito ng Iglesia ni Cristo? Paraan po ng ating mga paggawa dito sa CSF ay meron pong tinatawag na mass fabrication. Ito po yung mga standards natin na ginagawa. Meron na tayong maramihang ginagawa para kapag ka po tumawag po ang job site o may request na pong dumarating ang job site, ay madali ho nating maibibigay o maiseserve sa kanila yung mga kailangan nilang kagamitan. Yan pala ang isang sagot sa tanong na kung bakit napakabilis ng INC magtayo ng kapilya. Naka-ready na yung mga gagamiting fabricated products sa kanilang itinatayong kapilya. Kasama ba rito yung para naman sa malalaking kapilya nila? Yung namang mga project na bagaman hindi siya mass fabrication kasi ito yung malalaki o naiiba yung kayarian, ay agad din natin na tinutugunan ng mabilisan. Depende po doon sa schedule po ng bawat proyekto para hindi ho tayo maatraso. At sa mga takdang mga panahon na dapat po ay maitalaga ang mga proyekto, ay nagagawa po nating matapos ito sa tulong at awa ng ating Panginoong Diyos. Napaka-stricto pala ng Iglesia ni Cristo pagdating sa schedule ng completion ng itinatayong kapilya. May time frame, sabi nga, na kailangang mabit, may deadline. At iyang disiplina na iyan ay nagsimula pa sa panahon ni Ka Felix Manalo. Kung napanood po ninyo ang pelikulang Felix Manalo, ay may eksena doon tungkol sa ganyang disiplina. Konstruksyon. Ano na nga palang lagay ng bagong itinatayong kapilya dito sa San Juan? Aabot ba sa pinag-usapan ng schedule ng paghahandog? Naayon naman po sa kalendaryo natin ang schedule ng konstruksyon. At para naman maging sistematiko ang ganitong gawain ay may pamamaraan pa rin dyan ang Iglesia ni Cristo. Upang maging sistematiko ang paraan ng paggawa sa CSF,
ay binahagi ito sa iba't ibang mga pangunahing seksyon. Dito ay may matututunan ang marami na involved din sa construction ng malalaking istruktura, division of labor sa pamamagitan ng pagseseksyon ng mga manggagawa at uri ng trabaho. Ano-ano ba ang ilang itinalagang section o departamento sa construction and support facilities ng INC para mapabilis ang produksyon ng mga isinasangkap sa kapilya? Kami po ang nangangasiwa sa pangangalaga po sa pagsasaayos ng mga makinarya at mga equipment na ginagamit po dito po sa kabuuan ng ating fabrication. Sa tulong po ng ating mga makina po na binili po ng pamamahala ng iglesia, ay napapabilis po natin ang paggagawa po ng mga produkto na sinasangka po natin sa ating mga gusaling sambahan, dahil po ang paraan po ng aming paggawa dito ay batch by batch po o maramihan po, para po mas mapabilis at mas maparami po na maisagawa ang mga produktong ito sa tulong po ng ating mga makinarya. Saan galing ang makinang ginagamit at paano ito mini-maintain? Ang karamihan po sa mga makinang ito ay mga imported na mga makina pa po. At ito po ay aming mini-maintain po. Nagsasagawa po kami ng mga preventive maintenance measures at mga scheduled maintenance para po lalo po itong maingatan, sapagkat ito po ay nanggaling sa handog ng ating mga kapatid na ginagamit po natin dito sa pagtatayo ng mga gusaling sambahan. Paano naman yung mga kagamitan, construction equipments at mga kagaya nito? Ang mahalagang gampanin po ng CONSEC o construction equipment, hindi lang naman po construction materials ang idinideliver para sa ating mga proyekto. Maging ang construction equipment po ay aming inihahanda upang maipadala rin sa nangangailangang proyekto na pinadadala po natin sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Ang ginagamit po natin ay yung mga hauler, ang mga truck na amin pong kinakargahan upang madala po sa bawat proyekto na nangangailangan. Sinasabay po natin yan sa pagpapadala ng mga materyales sa mga truck, mga 6-wheeler, 10-wheeler at sa mga wing van. Silipin nga po natin ang ilan sa mga construction materials na ito na karaniwang ginagamit ng INC sa pagtatayo pa rin ng kanilang kapilya. Unahing equipment po na pinadadala natin sa job site ay ang mga pala, digging bar o yung straight bar, pick matok, at kasama na po ang mga machineries dyan na circular saw, jointer planer, mixer, stamping rammer, at mga portable vibrator, concrete vibrator, at cut-off machine, at mga electric drills, demolition hammer at saka mga rotary hammer na mga pangunahing kailangan sa pagsisimula ng ating proyekto. At pag nangangalahati na po ang ating proyekto, ang ihahanda naman namin po ay ang mga kagamitan para sa finishing, katulad po ng bandsaw, air compressor, mga finishing sander, at tile cutter. Kumpleto mga kababayan, from start to finish, sabi nga. At syempre, kailangan ng bodega o warehouse na pag-iimbakan ng mga materialis na iyan. Bahagi ng malawak na compound ng CSF ang bodega ng mga construction materials na tinatawag na Construction Materials Warehouse. Dito po nakalagak ang lahat ng mga materyales na atin pong ginagamit sa mga pagtatayo po ng ating mga gusaling sambahan at mga mehoras ng iglesia. Ang mahalagang tanong ngayon ay paano namo-monitor o naa-account ang lahat ng iyan sa laki at sa dami ng kapilyang ipinatatayo ng iglesia. Magmula po sa unang oras ng ating paggawa hanggang sa ito po'y matapos. Lahat po sila ay aking sinusubaybayan. Binabantayan po namin lahat ng mga materyales na ikinakarga po
sa mga truck na magdi-deliver po sa ating mga proyekto. So walang makakapag-uwi ng isang 2x2 o ilang kilong pako o lagaring bakal. Gwardyado, sabi nga, lagot ang magtatangka. Ano-ano ba ang mga materialis na ito na nasa warehouse nila? Na mga materials na nasa ating pag-iingat ay yung mga electrical materials, plumbing materials, hardware, rebars, mga lumber, at mga plywood, plumbing fittings at fixture, painting materials, glazing, mga chemical. Doon naman tayo sa seksyon ng mga gawaing kahoy, fiberglass at kung ano-ano pa na makikita ring sangkap sa kapilya ng Iglesia ni Cristo. Dito po sa light materials fabrication, kaya po nabanggit po na light materials, ang mga materials po na ating ginagamit po rito, gawa sa kahoy po. Ano-anong sangkap na makikita sa loob at labas ng isang kapilya ng INC ang ginagawa dito? Gawa po dito yung mga produkto po ng light materials ay ang mga pulpit chair, card holder, pews, offering chest, panel door, flash door, rostrum, tribuna po, wire railing, front railing. Kung napasok na po kayo sa loob ng kapilya ng Iglesia ni Cristo, ay makakakita kayo ng mapusising carving designs na dito rin pala ginagawa sa kanilang fabrication. Ito pong nasa likuran po natin, sila po ang mga nag-uukit po ng mga sinasangka po natin sa pulpit chair tsaka sa mga offering chest po. Pati po mga ornaments na sinasangka po natin sa mga bahay-sambahan. Karamihan po ng ating mga ornaments at mga carving na sinasangka po natin sa mga ating mga gusaling sambahan ay gawa po sa kamay. Gaya po na nakita nyo sa ating likuran, buong tiyaga po nilang inuukit bago po nila maisangka po sa produkto. Itong seal at nameplate sa kanilang kapilya, paano nga ba ito ginagawa? Ring section, kabilang po ang masonry na kung saan doon po ginagawa ang ating mga seal and nameplate na yari po sa fiberglass. Meron po kaming ginawang molde at doon po ibinubuhos ang fiberglass na hindi lamang po dito sa Pilipinas natin pinadadala, maging sa iba yung dagat po. Gaya po ng pulpit chair, seal and nameplate. Yun po ang karaniwang po nilang nire-request. Yun po ay binubuo na po natin dito at ikine-create na lang po natin at sinasakay po sa barko o sa eroplano para po makarating po sa kanila. Kaya pag nakita po ninyo ang seal at nameplate ng kapilya nila sa Alaska, sa Europe o kahit saang kontinente sa mundo, wag po ninyong kakalimutan na gawa po iyon sa Montalban, Rizal, dito sa Pilipinas. Sa Steelworks po, ginagawa po yung ating mga fabricated items po. Gaya po nung water tank, mga railing bracket, yun pong mga grab rail natin sa mga CR, yun pong ating mga hangaran po sa mga dressing room. Iba't ibang gawaing bakal na lalong nagpapatibay sa isang estruktura. Sa Iglesia ni Cristo, bago dalhin sa site ay fabricated na at isasalpak na lamang. Kaya nga talagang mabilis ang pagtatayo ng kapilya. Isang mahalagang hakbang na isinagawa pa rin ng Engineering and Construction Department ng Iglesia ni Cristo ang pagkakaroon nila ng isang section na tutugon sa mga maintenance concerns ng mga kapilya nila sa paglipas ng mga panahon. February 14, 2013 ay formal na sinimula ng Engineering and Construction Department ang Manpower Backup Section. Ang pangunahin pong gampanin ng Manpower Backup ay tugunan yung pangangailangan ng mga lokal at distrito na may kaugnayan po sa kasiraan ng kanilang edipisyo. Binibigyan po namin sila ng detailed estimates
kung magkano magugugol kung sakaling i-repair namin, scope of work na kailangan namin gawin sa mga kasiraan para maibalik ito sa kanyang dating ganda at dating tibay. Maibalik sa dating ganda at tibay. Maintenance, di po ba? Sa karanasan ng mga nangangasiwa rito ay ano-ano po ba ang karaniwang nagiging kasiraan ng mga kapilya? Flooring po ng ating kapilya kuminsan ay at gusaling sambahan ay patuloy pong naluluma at nagka-crack yung iba dahil po sa movement ng lupa kuminsan at yung iba po ay dahil sa kalumaan na rin ng mga materyales na ginamit nung una. Kaya nagpo-provide po kami ng retiling at yung pong pagpapalit ng mga plumbing accessories and fixtures. Electrical services para sa mga lokal na humihiling na ang kanilang mga gusali ay mai-rewire dahil sa kalumaan. Kasi ang mga wires po ng ating mga kapilya ay meron din pong expiration date at kailangang bago ang mga wiring para ma-prevent natin ang anumang ikasusunog. Nagbibigay din po kami ng services kung ang kanilang mga water supply lines at waste lines ay kinakailangan na pong rehabilitate. Dahil yung iba po nating mga gusali ay may mga luma na yung kanilang mga plumbing fixtures, plumbing accessories, at yung mga linya ng waste lines at supply lines. At nagpo-provide din po tayo ng landscaping services sa mga gusaling sambahan na papahandog na kailangang i-landscape. Ganon din po kung kinakailangang i-repair ang kanilang landscaping. Isa rin po sa gampanin ng aming seksyon ay ang pagpo-provide po ng pest control services para sa mga sinasalakay ng mga anay na sumisira sa ating mga gusali. At gayon din po ay nagpo-provide din kami ng mga disinfection sa mga gusali natin na nangangailangan nito. Ano naman ang pinakamahalagang ginagawa ng mga manggagawa bago magsimula ng gawain? Bawat araw ng paggawa ay nagsisimula sa isang panalangin. Kasunod nito ang paghahatid ng tagubilin at pagsubaybay ng mga tagapanguna sa mga gawaing ipinagpapatuloy o nasimulan na at ang pamamahagi ng mga gampaning inaasahang matapos sa buong maghapon. Kaya wala yung mentalidad ng iba na sige kahit ano na lang ang matapos natin. Hindi ganon. May target sila na dapat matapos sa isang araw at laman yun ng panalangin nila bago sila magsimula. Kagaya ng napanood ninyo sa video na dapat ay matapos yung gagawin nila sa buong maghapon. Walang sayang na oras kaya alam nyo ba na bago pa man dumating ang deadline ay natatapos na nila ang isang kapilya. Ganito ang Iglesia ni Cristo magpatayo ng kapilya. Ganito ang construction at engineering department ng Iglesia. Ganito ang liderato nila sa simula pa. Amin pong ibabalita sa nangangasiwa po ng kagawaran ng engineering ang lahat po ng aming nasiyasat at nakita po sa lugar na ito. Upang mapag-aralan po kung ano po ang dapat gawin sa mga naging minor damages at ganun din po sa mga naging major damages sa lugar po na ito. Shoutout natin si Jerome Sebugan dyan sa distrito ng Nabunturan na sabi niya ay malapit na daw ihandog ang kanilang kapilya. Tapos na pong gawin, ibig sabihin. Congratulations po sa mga kapatiran po dyan. Shoutout sa mga kapatid dyan sa lokal ng Kapayangan, Cotabato mula kay Claymar Ramos. Ganun din sa lahat ng kapatid dyan sa lokal ng Gapas, distrito ng Quezon East at sa kanilang destinado na si Ka Alex Morillo mula naman kay Jess Sardanyas.
Pagbati sa mga taga-lokal ng Mandawi City, ganun din syempre kay Hanky Donkey. Kumusta po kayo dyan? Shoutout din kay user JH6 mula dyan sa Isabela West. Batiin natin si Journey Bade ng lokal ng Newgan, Santa Rosa City, Laguna. Sana po ay tama yung pagkakabasa ko po ng pangalan po ninyo. Ganun din kay Kadiskarte TV Official mula sa lokal ng Luz Viminda 2, Dasmariñas City. Shoutout po sa lahat ng kapatid sa Saudi Arabia mula kay Lakay Cowboy. Kumusta po ang presyo ng langis dyan? Dito sa Pilipinas ay ginto ang presyo, Sus Maria. Shoutout kay JR Biahero na bumabati mula dyan sa lokal ng Kabuyaw, Laguna. Pagbati kay Kakempat Satol Senior sa kanyang ika-77 taong kaarawan. Happy birthday po! Binabati rin po kayo ni Lady Butterfly. Shoutout sa mga kapatid sa lokal ng Sapang, distrito ng Cavite at sa kanilang mabait na destinado na si kapatid na Richard Subion at sa kanyang may bahay na si kapatid na Lea Subion mula naman kay Marisa Don Diego. Happy viewing po sa inyo dyan. Shoutout din kay Jazz Coincel Canagan PH mula dyan sa distrito ng Bacolod, Negros Occidental. Shoutout sa lokal ng Towerville Extension, Bulacan East mula kay Jason Gonzales. Shoutout kay All-in-One TV mula dyan sa lokal ng Camarin, distrito ng Caloocan North, maging sa kanyang asawa na si Rizdel Enero na isang mang-aawit. Hanga po ako sa mga mang-aawit ng INC, ang gagaling ng boses. Shoutout din sa lokal ng Molino, District of Cavite mula kay Pep Style Vlog. Shoutout pa rin sa lokal ng Santa Ines dyan sa Bacolor, Pampanga West mula kay user IY9. Kumusta po mga kabalen? Pagbati sa napakabait na pamangkin ni Domingo Bautista na si Gani Bautista Inano. Kumusta ka? Sana ay manatili kang mabait. Shoutout sa family ni Annalyn Batiller Ernaes sa Ariola family dyan sa lokal ng Golden Horizon Cavite. Ganon din sa mister niya na si Jomar Ariola na nandyan ngayon sa Abu Dhabi. Maligayang panunood po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Shoutout din kay Alfredo Pokis ng Pangasinan. Kumusta po kayo? At maging sa mga kapatid po dyan sa lokal ng North Hollywood, USA. Happy viewing po maging kay Ray Palisok. Sana po ay manatili tayong ligtas mga kababayan. Ipanalangin po natin ang bansa nating Pilipinas. Salamat po.